stubborn secretary. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito, Bianca? Tanong ni Randall James na ang tinutukoy ang pagkakaroon niya ng dysmenorrhea. Kakatapos lamang siyang pahigupin ang soup ng binata. Hindi ito pumayag na hindi siya subukan. Ayon sa binata, ito ang nagluto kaya ito rin ang magpapakain sa kanya. Maginhawa na rin ang pakiramdam ni Bianca. Naninibago pa rin siya sa pinapakitang kabaitan ni Randall James na parang karaniwan ang ginagawa iyon sa kanya. Tumaas ang isang kilid ni Bianca. Ilang buwan pa lang nung unang ko itong maranasan. Hindi naman talaga ako ganito. Kahit na, bakit hindi ko nalaman? Dapat ba ipaalam kong lahat sa'yo? Pag sinumpong ako, natataon na nasa ibang bansa ka o kaya may out of town trip kayo ng mga kaibigan mo. Bumuntong hininga si Randall James. I'm sorry. Saan? Basta, for everything. First thing tomorrow morning, I'm going to bring you to the doctor. Baka kung ano na yan. Nakakatakot ka. Nagsusuka ka pa. Wika ni Randall James na hindi pa rin maitago ang pag-aalala sa tinig. Tapos na. Sa tingin mo ba titigilan ako ng mama mo kung hindi ako pupunta sa doktor? Gustong mapangiti ni Bianca. Malapit na yang matanggap na nangyayari talaga ang usapang iyon. It was casual. Pakiramdam niya ay para lang silang long lost friends. Come to think of it, bakit nga ba hindi niya nararamdaman ang galit na akala niya imamamatay sa kanyang puso para sa binata? Bianca, bakit? Naisip ko lang, bakit ba lagi tayo nag-aaway? Bakit hindi tayo naging magkaibigan? Nailang si Bianca. Matagal na rin niyang tinatanong iyon sa kanyang sarili. Napagod na lamang siyang humanap ng sagot. I don't know. Maybe because... dahil... Frustrated siyang napabuntong hininga. Iniisip kasi niya na baka kaya mainit ang dugo ni Randall James sa kanya ay dahil iniisip nitong inaagaw niyang atensyon ng mga magulang nito. Mahiyain na tahimik siya nung unang makilala niya ang binata. Pinalalampas lang niya ang masasamang tingin nito noon, pati na ang mga parinig. Anak ito ng mga taong pinagkakautangan niya ng loob, kaya hinahayaan na lang niya. Hanggang sa mapuno na rin siya at natutong sumagot-sagot. Ibinabalik niya ang lahat ng angas ng binata at ang bawat pag-angil sa kanya ay tinatapatan din niya. Mas madalas ay ito ang napipikon sa kanya. The animosity between them had always been there. Maliban na lang kapag kaharap nila ang mga magulang nito. Civil sila sa isa't isa kapag ganoon. Ikaw, James, sa pagkakatanda ko, ikaw tong laging nagpapasimula ng away. Sinasagot lang naman kita. Astig, di ba? Sekretary na sinasagot-sagot ang boss niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Bianca ang pagsilon ng ngiti sa kanyang mga labi. Naniniwala na siyang nagaganap talaga ang pag-uusap na iyon sa pagitan nila ni Randall James. Pwede naman pala silang mag-usap ng matino. Pwede naman pala nilang pag-usapan ng mga hindi nila na pinagkakasunduan. Bakit kaya hindi yun nangyari noon? I'm sorry. Nagsosorry na naman ang binata at hindi pa rin niya alam kung anong inihihingi nito ng sorry. Ano bang nakain mo? Marunong ka palang mag-sorry? Akala ko wala yun sa bokabularyo mo eh. Pambubos ka niya. Bianca. Yes? Nagbuga ng hangin si Randall James sa katumikim. Bianca Caroline, can we start over? Pwede ba nating subukan magkasundo? Promise, hindi na kita aangilan ng walang rason. Natigilan si Bianca. Hindi alam ang sasabihin. Dati kasi, gustong-gusto niyang magkasundo sila hanggang sa tumigil na rin siya sa pag-aasam. Isa lang siyang hamak na ulila para pangaraping makipagkaibigan sa isang tulad ni Randall James. Nang magising siya sa katotohanan iyon, itinigil na niya ang pag-iilusyon. Mas mabuting mulat ang kanyang mga mata sa katotohanan. James? Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Tama ang binata. Hindi pa huli ang lahat para magkasundo sila. Mas mabuti na yung tahimik na ang kanyang buhay. Tumango si Bianca bilang tugon. Parang nakakailang yata kung hindi mo ko aawayin, James. Biro niya bagaman excited na rin siyang maranasan ang buhay sa loob ng opisina na maayos ang kanilang relasyon. It would be better for sure. Humagalpak ng tawa ang binata. Aawayin pa rin kita, Bianca. Ang kaibahan nga lang ngayon, magkaibigan na tayo. Napatitig si Bianca sa tumatawang binata. Ngayon lamang niya nakitang bahaging iyon ng pagkatao ni Randall James. Ganun ba talaga ang binata? Gwapo pala talaga ang loko kapag nakasimangot at nakakunot ang noo. Kung sa bagay,
Hindi magiging habulin ng mga kabaro niya si Randall James kung pangit ang lalaki. Have I missed half of my life ignoring him? If she had, she would make sure to catch up. Bakit ba kasi laging nakakunot ang noo mo? Mas bagay sa'yo kapag ganyang nakatawa ka. Hindi ka mukhang suplado. Natigilan si Randall James pagkatapos ay gumuhit ang isang mapanuksong ngiti sa mga labi. Kaya hindi mo makita ang kagwapuhan ko dahil laging nakakunot ang noo ko. Ganun ba? Nagagwapuhan ka na ba sa akin ngayon? Baka ma-inlove ka sa akin yan, ha? Panunod yun ito. Ako? Mai-inlove sa'yo? Itinuro pa ni Bianca ang sarili. Kung mai-inlove ako sa'yo, sana noon pa, diba? Baka ikaw. Baka matagal mo na akong pinapantasya. Panunod rin niya. Hindi alam ni Bianca kung namamalikmata lang siya. Pero parang ang unang emosyong gumuhit sa mga mata ni Randall James ay ang emosyong tila nagsisabing tama ang binitiwan niyang pahayag. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa nakita. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang bagay na iyon. Kung makapagsalita ka, para bang napaka-imposibleng ma-inlove ka sa akin ha. Habulin to, iha. Maraming nagkakandarapan na masulyapan ko lang. Pagyayabang ng binata. Naitirik na lamang ni Bianca ang mga mata. Kung sa bagay, may karapatan naman talaga si Randall James na magmalaki. Wala yatang babaeng hindi mapapasulyap dito. Kung may makakasalubong man ng binata at hindi alam na ito si Randall James Fentebella, sigurado mag-iiwan pa rin ang taong iyon ng sulyap sa binata dahil sa pisikal nitong katangian. Prominente ang mukha ni Randall James. Perpekto ang hubog ng ilong at makapal ang mga kilay na pinarisa ng magagandang mata. Ngayon lamang din niya napagtuunan ng pansin na dark brown pala ang kulay ng mga iyon. Kung may kapintasan man ang mukha ng binata, yun siguro ay ang maliit na peklat sa itaas ng noo nito na natatabunan naman ng makapal na buhok. Wala siyang ideya kung saan nakuha ng binata ang peklat na iyon. His body was lean. Wala ni katiting na taba. Sigurado siya roon dahil ng beses niyang nakita ang binata na nagsuswimming at nakasuot lamang ng trunks. Habulin ng mga aswang, James. Dapat ang ginagawa mong girlfriend ay yung kahit walang makeup maganda. Yung kahit hindi mag-effort na magsuot ng mga mamahaling damit, sexy pa rin. Para naman masungtuha sa'yo si tita. Tulad mo? Abot tenga ang ngisi ng binata. Tumpak! Mabilis ang sagot ni Bianca. Huli na nang ma-realize niya ang implikasyon ng sinabi. Eh di gagawin kitang girlfriend? Kumislap ang mga matang wika ng binata. Nagpapatawa ka, James? Humagalpak si Bianca ng tawa upang pagtakpan ang pagkailang nararamdaman. Subalit ba hawang dating noon? Hindi pa ako desperada. Pwede ba? Nabura ang ngiti ng binata. Bigla itong tumayo. Magpahinga ka na. Hinagkan siya ng binata sa noo kaya lalo siyang nailang. Noon lamang nangyari na naganoon sila kalapit. Maraming una siyang nararanasan ng gabing iyon. Kung nagtatago siguro siya ng diary, marami siyang maisusulat para sa gabing iyon. Thanks, James. Uuwi ka na ba? No, may spare room ka, diba? Doon na lang muna ako. May mga gamit naman ako sa kotse. From now on, ako nang gagamit ng kwartong yun. Matutulog din ako dito from time to time. Aba, boss, tinanong mo man lang ba kung payag ako? Nakataas ang mga kilay na tanong ni Bianca. Masyado kang bossy. Huwag ka nang umangal. Magkaibigan na tayo, di ba? Gumuhit ang isang simpatikong ngiti sa mga labi ni Randall James na malamang ay lagi na niyang makikita. Magbabayad ka ng renta. Gusto mo, pati buong apartment bayaran ko sa'yo eh. O kaya, bibili na lang kita ng bagong bahay. Ang yabang mo talaga, Randall James. Natawa ang binata. Sige na, magpahinga ka na. Gusto mo dito pa ako matulog sa kwarto mo? Okay lang sa akin. Basta wag mo akong pagsasamantalahan, ha? Sira ulo. Pinalambing ni Bianca ang boses. James. Oh, bakit? Naku, kinakabahan ako dyan sa tono mo. Magkaibigan na tayo, di ba? Pwede na siguro ko mag-leave. Mga 1 or 2 weeks lang naman. Sige na, please. Sabi ko na nga ba eh. My answer is no. No, sweetheart. Hindi pwede. Final, period. Naman! Protesta ni Bianca. I need you. Wika ng binata. Biglang naging malamlam ang mga mata. Aha? Bakit parang may ibang kahulugan ang mga binitiwang salita ni Randall James? Ipinilig ni Bianca ang kanyang ulo.
Kung ano-anong iniisip niya, nakakahiya. I need you at the office. Hindi ako makakakilos ng maayos. Ano-ano kasing pumapasok dyan sa kakote mo? Aayusin ko naman ang lahat ng kailangan mo bago ako mag-leave. Pangungumbinsi pa rin niya. That's not what I meant. Basta hindi pwede. Kung gusto mong magbakasyon, sumama ka sa akin. Saan? Kung saan mo gusto. Basta dapat kasama ako. Ang labo mo, boss. Sige na, wala naman pala ako mapapala sa'yo. Alis na. True. Naa-amuse na tumawa ang binata. Ginawa mo pa akong aso kung makataboy Umupo ito sa sahig malapit sa ulo na ng kama at itinuro ang pisngi. Good night kiss for your handsome prince. Princein mong mukha mo. Hala, bingi ka na ba, Bianca? Sabi ko, handsome friend. Umamin ka. Gusto mo ko, no? Umamin ka na. Friend nga bang sinabi ng binata? Pero hindi naman siya bingi. Sigurado siyang prince ang salitang sinabi nito. Sabi ko na nga ba Ano, Bianca? Amin na. Patuloy na panunokso ng binata. Sira ka talaga? Iniangat na rin niya ang ulo upang hagkan ito sa pisngi. Kinakabahan siya na hindi maipaliwanag. Pero hindi sa pisngi ng binata naglandig ang kanyang mga labi, kundi sa sulok ng mga labi nito. Bigla kasi itong lumingon. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ano nangyari? That was really a good night kiss, sweetheart. Wika ng binata bago pa siya makahuma. Sabi ko, good night. Dinampian ito ng halik ang kanyang pisngi. Hindi pa lang kanyang pisngi, kundi ang sulok ng kanyang mga labi. At bago pa siya nakapag-react, mabilis nang nakalabas ng kwartong binata. Ibinaba ni Randall James ang hawak na teleskopyo. Okay na, pare. Mukhang nagkasundo na sila. Anila patungkol kina Paulo at Kathleen na kasalukuyang nagsasalo sa isang mainit na halik sa dalampasigan. Sila ang may pakana ng fireworks para sa dalawa. Alam kasi nilang magpo-propose na ng araw na iyon si Paulo. Nasa yate sila ng mga sandaling iyon. Oh my God, Randall James! Napabaling siya kay Harold. What the? Ngumisi si Harold. What are you? A stalker? Napabilis ang paglapit niya sa kaibigan na makita ang hawak nito. Give that to me, Harold. Sino may sabi sa'yong pakialaman mo mga gamit ko? Pilit niyang inaagaw sa kaibigan ang cellphone niya na hawak nito. Nakita marahil itong folder sa cellphone niya na puno ng stolen shots kay Bianca. Parang batang sumamba si Harold sa likod niya. Umamin ka, Randall. May gusto ka sa kanya, no? Of course not. Umalis ka sa likod ko, Harold. Naturingan kang magaling na abogado, isip bata ka naman. Pilit na binabakas si Randall James ang mga braso ng kaibigan sa kanyang leeg. Napaubo siya. Papatayin nata siya ng kumag ng kaibigan. Bumaba naman si Harold pero tinapik naman niya sa malakas ng likod. Harold, pasusukain mo ba ako ng dugo? Singhal niya. Gusto mo siya? No. Come on, Randall. You're talking to a lawyer who has mastered body language. Alam kong nagsisinungaling ka. Naaasar na sinikmuraan niya si Harold. Mahina lamang iyon at tansyado niya ang lakas. Sinapo ni Harold ang sikmura at namaluktot. Pumikit pa na parang namimilipit sa sakit. Tigilan mo ko, attorney. Pang-pharmacy ang arte mo Hindi tuminag si Harold. Bahagya pa itong umungol. Napaluhod tuloy siya sa tabi ng kaibigan. Harold! Hey! Masakit pa talaga? Gusto mong mapapunta ako ng chopper dito? Harold! Natatarantang wika niya. Parang naalala niya na may kinuwento si Kenneth tungkol sa sensitibong sigmura ng kapatid. Sapo pa rin ang tiyan na dumapa si Harold. Maya-maya, yumugyug ang mga balikat ito. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa. I got you! Tawa pa rin ang tawa na wika nito. Namumula na mukha sa kakatawa. Tarantado! Kinabig niya si Harold at iniipit ang leeg sa isang braso niya. Masakit talaga yun Hinimasimas pa nito ang kanyang leeg. Umamin ka na. May gusto ka kay Bianca, di ba? Or, shall I say, you love her? Pangungulit na naman ito at inakbayan siya. Is the airline mogul in love? Nginisihan lang niya ang kaibigan. Abogado si Harold. Alam na nito ang totoo. Hi! Napatayo si Bianca mula sa mga inaayos na papeles nang marinig ang boses ni Randall James. Ilang linggo ring nanatili sa London na binata para sa mga bagong eroplanong bibilhin.
Nakasandal ito sa hamba ng pintuan. Magulo ang buhok at halatang pagod. Nilapitan niya ang binata at niyakap. "You're here! Bukas pa dapat ang dating mo ah!" Ipinulupot ng binata ang dalawang braso sa kanya at inihimlay ang ulo sa kanyang balikat. "I'm tired." Ganon na sila kalapit sa isa't isa. Kung dati ay para silang aso at pusa na walang tigil sa pag-aaway, ngayon ay talagang nag-iba na ang lahat. Mula na maging malapit sila sa isa't isa, ang isa sa mga diskubre ni Bianca sa binata ay ang pagiging malambing. He was also sweet. Kung ano-ano ang ibinibigay sa kanya. Mga maliliit na bagay lamang iyon. Kapag alam niyang hindi na biro ang presyo na binibigay ng binata, hindi niya yon tinatanggap. Todo kilig sa kanila ang mga empleyado ng Fentibelia Airlines. Ngunit nagkakamali ang mga ito ng iniisip dahil magkaibigan lang sila ni Randall James. Nagde-date pa rin sila ni Tristan. At si Randall James naman, well, wala siyang ideya kung sino ang dinidate ng binata sa ngayon. Kung may higit ang natuwa sa pagkakasundo nila, yun ay ang mga magulang ng binata. Ngunit nadismaya rin ang malamang magkaibigan lang talaga sila ni Randall James. "Bakit kasi hindi ka pa dumiretso ng uwi sa bahay nyo at nagpahinga? Dumaan ka pa dito." Sermon ni Bianca habang hinahaplos ang likod ng binata. Pagod talaga ang binata dahil nararamdaman niya ang tensyonadong mga kalamnan nito. Kumalas siya rito nang may maalala. "Pasalubong ko?" "Yan! Diyan ka magaling! Sinermonan mo pa ako, manghihingi ka lang pala ng pasalubong." Pinisil nito ang ilong niya. "Yak! Oily!" "Oily? Hoy James, alam mo hindi totoo yan. Huwag mo nga binabagong usapan. Nasaan ang pasalubong ko?" Nagkamot ito sa ulo. "Nakalimutan ko eh." Sinimangutan ni Bianca ang binata at tatalakan na sana niya na makita niyang haggard na haggard ang itsura nito. Nagkibit balikat na lang siya. "Hayaan mo na, okay lang." "Himala, hindi ka yata pumutak ngayon." "Saka na kapag nakapagpahinga ka na." Aniya at saka nakangiting tinapik-tapik ang pisngi ng binata. "Naks, kaya mahal kita eh. Siyempre may pasalubong ka. Ikaw pa ba makakalimutan kong bilhan? Baka nga makalimutan ko mga eroplano, pero ang pagbitbit ng pasalubong spo, hindi." "Ang gwapo mo ngayon, James." Nakangising sabi niya. Pinitik nito ng bahagya ang kanyang ilong. "Sige, mambola ka pa, Bianca Caroline." "Aray, ano ba? Masakit yun ha. Huwag mo nga pipitikin ang ilong ko, tatamaan ka sa akin." Hinampas niya ang binata sa dibdib. Kumalakhak lang ito. "Kamusta ang opisina?" Nakataas noong tinignan niya ang binata. "Kailan ba naman ako pumalpak? Ang swerte mo kaya sa akin. Maganda at efficient. San ka pa? Dapat nga bigyan mo na ako ng increase, boss eh. I deserve it." "Ang gaan ng bangko mo ano? Kayang-kaya mong buhatin ng isang daliri eh." "Totoo naman ah. Aminin mo kung hindi, tatamaan ka sa akin." Inakbayan siya ng binata. "Oo na, matigil ka lang. Ikaw talaga laging umaandar yung pagka-Amazona mo. Tara na, umuwi na tayo at gusto ko nang matulog." "Aba, ay hawak ko ba mga paa mo? Narigaw ka ba? Hindi mo ba alam ang daan pa uwi?" "Sa apartment mo ko gustong matulog." Wika ng binata habang iniipit sa likod ng kanyang tenga ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang pisngi. "Ah, okay. Wait, kukunin ko lang yung susi ng kasama ka." Pero marami pa akong tatapusing trabaho, James." Angal ni Bianca. May tinatapos siyang proposal at gusto niyang maipresent kaagad iyon. Feasible ang proposal na binubuo niya at siguradong mapapakinabangan iyon ng Fentibelia Airlines. Nakapag-conduct na rin siya ng pag-aaral tungkol doon at report na lang ang tinatapos niya. "I am the boss here. Ipagluto mo ako. Namimiss ko na mga luto mong pacham." "Pacham? May niluto ba siyang pacham ang pangalan?" "Pachamba." "Ah, ganun. Bakit kaya hindi ko magluto ng kakainin mo?" "Sige na, huwag kang tatanggi. Hindi ko bibigay sa'yo ang pasalubong mo. Tara na, uwi na tayo." Biglang pawi ni Bianca. Naaawa na rin kasi siya sa kapagurang nakikita sa mukha ng binata. Bakit kasi kailangan pang sa opisina dumiretso? Pwede namang umuwi at magpahinga na. "Ano pang hinihintay mo? Tara na!" Natawa ang binata. "Hay naku Bianca, paano ka ba nakatakas sa mental hospital?" Iniharang niya isang daliri sa bibig ng binata. "Shh! Huwag kang maingay. Baka mamaya malaman ng lahat na takas lang ako. Ikaw talaga."
Sikreto nga lang yun eh. Lalong lumakas ang halakhak ng binata. Napatingin tuloy sa kanilang inang empleyado na nadaanan nila. Naging malipit na ang loob nila sa isa't isa. Ano kaya ang kahahantungan ng pagiging magkaibigan nilang dalawa? Magkakaroon na kaya ng lakas ng loob si Randall James na sabihin kay Bianca ang kanyang nararamdaman? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. At sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po!